Para ito sa'yo, Lizette, putol ni Antonio, ang boses ay naging maseryoso. Para makita ng lahat, para makita ni Dominic na naka-move on ka na. Na hindi ka apektado. At para na rin sa kinabukasan ng mga anak mo. Isipin mo na lang ang koneksyon. Isang patibong. Alam ni Lizette na isa itong patibong. Ngunit sa mga mata ni Antonio, nakita niya ang isang babala. Kailangan niyang sumunod. Kailangan niyang patunayan na hindi na siya ang kahinaan ni Dominic para na rin sa kaligtasan ng kanyang mga anak. At marahil, kailangan din niyang patunayan ito sa sarili niya. Huminga siya ng malalim. Sige po, sagot niya, ang boses ay walang buhay. Pakilala niyo po ako sa kanya. Ang ngiti ni Antonio ay lumapad. Ang dinner date ay isinagawa sa isang mamahaling restaurant makalipas ang ilang araw. Si Richard Dan ay tulad ng sinabi ni Antonio, mabait, magalang at gwapo. Ngunit habang nagsasalita ito tungkol sa kanyang mga bayahe sa Europa at sa kanyang negosyo, ang isip ni Lizette ay nasa ibang lugar. Pilit siyang ngumingiti. Pilit siyang tumatango. Ngunit ang bawat kislap ng kubyertos ay nagpapaalala sa kanya ng kwintas na suot niya. Ang bawat matamis na dessert ay mailasang abo. Ang nararamdaman niya ay hindi kilig, kundi pagtataksil sa isang pag-ibig na kahit wasak na ay hindi pa rin niya kayang bitawan. Okay ka lang ba, Lizette? Tanong ni Richard, napansin ang kanyang pagkatulala. Kanina ka patahimik. Sorry, mabilis niyang sagot. May iniisip lang. Pagod lang siguro sa trabaho at sa mga bata. Ngumiti si Richard. I understand. Actually, I admire you for that. Ang pagiging isang single mother sa 4 na anak, it takes a special kind of strength. Ang mga salita nito ay totoo at walang halong panunukso, ngunit sa halip na gumaan ang loob ni Lizette, mas lalo lang siyang nakaramdam ng pagkakasala. Hindi patas para kay Richard. Hindi patas na narito siya, kaharap ang isang mabuting tao, habang ang puso niya ay nasa ibang lugar, nagluluksa para sa isang lalaking ikakasal na sa iba. Excuse me lang, sabi ni Lizette, tumatayo. Mag-car lang ako. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang takasan ang perpektong gabing ito na parang unti-unting sumasakal sa kanya. Naglalakad siya papunta sa restroom nang may biglang humila sa kanyang braso at dinala siya sa isang madilim na sulok malapit sa fire exit. Napasinghap siya sa gulat, handa nang sumigaw, ngunit ang pamilyar na amoy ng pabango ay pumigil sa kanya. Ang amoy na iyon. Ang amoy ni Dominic. Dom! Anong ginagawa mo rito? Bulong niya, sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Bitiwan mo ako. Nakikita ka ng mga tao. Ngunit hindi siya binitiwan ni Dominic. Mas lalo pa nitong hinigpitan ang hawak, hindi sapat para masaktan siya, pero sapat para hindi siya makaalis. Ang mga mata nito ay nag-aalab sa isang desperadong apoy, isang malaking pagkakaiba sa malamig na sihi na nakita niya sa party. Nakita kita kasama siya, sabi ni Dominic, ang panga ay naninigas. Ano nang ginagawa mo, Lizette? Sinasadya mo ba to? Ako pa ngayon ang may kasalanan, hindi makapaniwalang sagot ni Lizette. Ikaw ang may fiance. Ikaw ang ikakasal. Ano bang pakialam mo kung may kasama akong iba? Isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Dominic, ngunit mabilis itong nawala. Yumuko ito, ang mukha ay malapit na malapit sa kanya. Ang hininga nito ay mainit at amoy alak. Huwag kang maniwala sa lahat ng nakikita mo, bulong nito, ang boses ay desperado at puno ng pighati. Kailangan nating mag-usap. Pakiusap. Huwag kang maniwala sa lahat ng nakikita mo. Ang mga salita ni Dominic ay isang misteryo na umalinggao sa isip ni Dominic habang nagmamaneho siya palayo sa restaurant. Iniwan niya si Lizette doon na may pusong mabigat sa mga hindi masabing salita. Kailangan niyang mag-ingat. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang buong planong binuo niya sa loob ng 5 taon ay guguho, at si Lizette ang unang madadamay. Pagdating sa kanyang penthouse, naghihintay na si Isabella. Nakaupo ito sa sofa, umiinom ng red wine, ang mukha ay seryoso. Wala na ang ngiti at ang postura ng isang mapagmahal na fiancé. Ang naroon ay ang talas at talino ng isang abogado. Nakita ka ng tao ko, sabi ni Isabella, walang paligoy-ligoy. Hinila mo si Lizette sa isang sulok. Dom, ano nang ginagawa mo?
Pinag-usapan na natin to, bawal ang emosyon. Bawal ang padalos-dalos na desisyon. Sumalampak si Dominic sa isang upuan, ang mga kamay ay ipinanghilamos sa kanyang mukha. Hindi ko kaya, Bella. Nakikita ko siyang kasama ng ibang lalaki at parang sinasaksak ang dibdib ko. Nakikita ko ang galit sa mga mata niya at gusto kong isigaw ang lahat. Tumayo si Isabela at lumapit sa kanya. At pagkatapos mong isigaw, ano? Malalaman ni Antonio na nagsisinungaling lang tayo. Malalaman niyang ikaw ang kahinaan niya. Gagamitin niya si Lizette at ang 4 na bata laban sa'yo. Gusto mo ba iyon? Umiling si Dominic, ang pakiramdam ng pagkatalo ay bumabalot sa kanya. Hindi. Kung gayon, umayos ka, matigas na sabi ni Isabela. We are this close. Itinaas nito ang daliri na may napakaliit na pagitan. Malapit na nating makuha ang ebidensya. Huwag mo nang sirain ngayon. Tama si Isabela. Laging tama si Isabela. Kaya kinabukasan, sa halip na emosyon, utak ang ginamit ni Dominic. Nagpadala siya ng isang text message kay Lizette mula sa isang burner phone. Kailangan nating magkita. Importante. Tungkol ito sa kaligtasan mo at ng mga bata. Sundin mo ang direksyon. Mag-isa ka lang. Kasunod nito, isang address ng isang luma at abandonadong warehouse sa labas ng bayan at isang oras. Isang lugar na malayo sa mga matang mapanuri. Nang gabing iyon, naghintay si Dominic sa loob ng warehouse. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras. Paano kung hindi ito dumating? Paano kung pinunit lang nito ang papel at binaliwala ang kanyang mensahe? Ngunit pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, isang anino ang lumitaw sa maisiwang ng pinto. Si Lizette. Pumasok ito ng dahan-dahan, ang mga mata ay maingat na nagmamasid sa paligid, ang postura ay handa sa anumang panganib. Nakita ni Dominic ang tapang at tatag sa kanya, isang bagay na wala roon 5 taon na ang nakalipas. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang dalagitang umiiyak sa dalampasigan. Isa na siyang ina na handang lumaban. Bakit mo ako pinapunta rito? Tanong ni Lizette, ang boses ay matatag ngunit may bahid ng kaba. Kung ito ay isa na namang laro, Dominic, wala akong panahon. Hindi ito laro, sagot ni Dominic, lumabas mula sa dilim. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Pinapunta kita rito dahil kailangan mong malaman ang totoo. O kahit isang piraso man lang nito. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Lizette. Ang totoo. Aling totoo, Dom? Ang katotohanang may fiance ka na? O ang katotohanang iniwan mo ako ng walang dahilan? Masakit. Ang bawat salita ay tumatagos. Ngunit tiniis niya. Ang katotohanang nasa panganib ka, Lizette. At matagal ka nang nasa panganib. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa kanyang kotse at iniabot ito sa kanya. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Lizette. Binuksan niya ito. Ang laman ay mga kopya ng bank statement, mga litrato ng mga lihim na pagpupulong, mga dokumento ng mga transaksyon na halatang questionable. Lahat ay may isang pangalan, Antonio Del Mundo. Ano to? Tanong ni Lizette, ang kanyang noo ay nakakunot sa pagkalito. Iyan ang mga katibayan na dahan-dahang kinukunan ni Antonio ng pera ang kumpanya, kahit noong nabubuhay pa si Papa, paliwanag ni Dominic. Pinapalabas niyang palugi ang negosyo para makuha niya ang kontrol. At may kutob ako na hindi lang ito ang ginawa niya. Tumingin si Lizette mula sa mga papel papunta kay Dominic. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Naalala niya ang mga reklamo ng kanyang ina noon tungkol sa pagiging magastos ni Antonio. Naalala niya ang biglaang pagyaman nito matapos ang aksidente. Ang mga pira-pirasong alaala ay nagsimulang magkabit-kabit. Pero bakit? Bakit mo to ginagawa? Bakit ngayon lang? Huminga ng malalim si Dominic. Ito na ang pinakamahirap na parte. Dahil natatakot ako, Lizette. Natatakot ako para sa'yo noon. Mahina ako, wala akong kapangyarihan. Si Tio Antonio siya ang naging legal guardian mo. Kung lumaban ako noon, ikaw ang una niyang sasaktan. Kaya ginawa ko ang tanging bagay na alam ko para iligtas ka. Tinulak kita palayo. Napatingin si Lizette sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pag-unawa. At si Isabela, halos pabulong niyang tanong.
Isang abogado. Isang kasosyo, sagot ni Dominic. Ang pagiging fiance niya ay isang palabas. Isang paraan para makalapit ako kay Antonio nang hindi siya naghihinala. Isang paraan para makuha ang tiwala niya habang sinisira ko siya mula sa loob. Ang buong warehouse ay nabalot ng katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Si Lizette ay nakatitig lang sa mga papel, pagkatapos ay kay Dominic, pagkatapos ay sa kawalan. Ang kanyang mundo ay muling nayanig. Ang galit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Ang sakit ay napapalitan ng isang nakakatakot na pag-asa. Maaari kayang totoo ang lahat ng ito. Sa isang madilim na kotse na nakaparada ilang daang metro ang layo mula sa warehouse, isang lalaki ang nagmamasid sa pamamagitan ng isang pares ng binoculars. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Sir Antonio, sabi ng lalaki. Tama po ang hinala ninyo. Magkasama po sila ngayon. Si Dominic at si Lizette. Sa kabilang linya, isang nakakakilabot na katahimikan ang sumagot. Pagkatapos, ang malamig na boses ni Antonio. Salamat sa impormasyon. Bantayan mo lang sila. Ibinaba ni Antonio ang tawag. Tumingin siya sa isang litrato na nasa ibabaw ng kanyang mesa, isang litrato ng 4 na masasayang bata na kuha sa labas ng kanilang eskwelahan. Ang mga mata niya ay naningkit, puno ng masamang balak. De Leon. Serrano T. Bulong niya sa sarili. Parang may hindi tama. Umuwi si Lizette mula sa warehouse na may isip na lumilipad. Ang mga paliwanag ni Dominic ay parang isang bagyo na sumira sa pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. Isang parte niya ang gustong maniwala, isang desperadong parte na hindi kailanman namatay. Ngunit isa pang parte, ang ina na natutong maging maingat, ang nagsasabing huwag magtiwala. Ang mga ebidensya. Ang mga salita. Ang sakit sa mga mata ni Dominic. Lahat ng iyon ay tila totoo. Ngunit ang takot ay mas malakas. Ang takot para sa kanyang mga anak. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na may daladalang bigat. Bawat ngiti ng kanyang mga katrabaho ay tila isang pangungutya. Bawat pagdaan sa hallway ay isang pagsubok. Sinubukan niyang iwasan si Dominic, kailangan niya ng panahon para pag-isipan ang lahat. Ngunit ang tadhana, o si Antonio, ay may ibang plano. Bandang hapon, ipinatawag siya ni Antonio sa opisina nito. Ang opisina ng presidente. Ang dating opisina ng ama ni Dominic. Pumasok si Lizette na may kabang gumagapang sa kanyang dibdib. Nakaupo si Antonio sa kanyang malaking leather na upuan, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa malawak na tanawin ng Batangas mula sa bintana. Umupo ka, iha, sabi nito, hindi pa rin lumilingon. Sumunod si Lizette, umupo sa upuan sa harap ng malaking mesa. Ang mesa ay malinis, maliban sa isang bagay sa gitna, isang litrato. Isang litrato ng kanyang 4 na anak, nagtatawanan habang kumakain ng ice cream. Isang litrato na siya mismo ang kumuha sa kanyang cellphone ilang linggo na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Lizette. Paano nakuha ni Antonio ang litratong iyon? Dahan-dahang umikot si Antonio sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Ang gaganda ng mga apo ko, hindi ba, sabi nito sa isang mapanganib na kalmadong boses. Ang sasaya nila. Sayang kung may mangyayaring masama sa kanila. Hindi na makahinga si Lizette. Ang lalamunan niya ay parang sinasakal. Wag po, halos pabulong niyang sabi. Wag niyo po silang idamay. Hindi ko sila idadamay, sagot ni Antonio, bahagyang umiti. Basta't magiging matalino ka, iha. May mga naririnig kasi ako. Mga bulong-bulungan. Na may mga taong nagkikita ng patago. Nag-uusap tungkol sa nakaraan. Tumingin si Antonio ng direkta sa kanyang mga mata. Gusto ko lang malaman, Lizette. Sino ba talaga ang ama ng mga batang ito? Ang tanong ay isang bitag. Alam niya. Kung aaminin niya ang totoo, gagamitin ni Antonio ang mga bata laban kay Dominic. Kung magsisinungaling siya, at malaman ni Antonio ang totoo sa ibang paraan, mas lalong mapapahamak ang mga bata. Ang isip ni Lizette ay tumakbo ng mabilis, naghahanap ng isang ligtas na daan palabas. Ngunit wala. Napapaligiran siya.
At sa gitna ng panganib, ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Kahit ano pa ang maging kapalit. Kahit ang sarili niyang kaligayahan. Kahit ang bagong pag-asa na ibinigay sa kanya ni Dominic. Kinagabihan, ginawa ni Lizette ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Nag-text siya kay Dominic, gamit ang sarili niyang phone, alam na posibleng nababasa na ito ni Antonio. Kailangan nating mag-usap. Huling beses na. Sa dalampasigan. Ang dalampasigan. Kung saan sila nangako ng habang buhay. Kung saan niya ito iniwan. At kung saan niya ito wawasakin muli. Pagdating niya, naroon na si Dominic naghihintay. Ang mukha nito ay puno ng pag-asa, isang bagay na lalong nagpahirap sa gagawin ni Lizette. Lizette, sabi nito, hahakbang sana palapit. Huwag, mabilis niyang sabi, itinaas ang isang kamay. Huwag kang lalapit. Natigilan si Dominic. Anong nangyari? Kinausap ka ba niya? Isang malamig at mapait na tawa ang pinakawala ni Lizette. Sino? Ang tiyo Antonio ko. O ang bago kong manliligaw. O baka naman ang fiance mo. Ang bawat salita ay idinisenyo para saktan ito. At nakita niya ang epekto. Ang pag-asa sa mga mata ni Dominic ay unti-unting namatay. Wala akong maintindihan, sabi nito, ang boses ay puno ng pagkalito. Akala ko ba? Akala mo ano, putol niya, ang boses ay tumataas. Na maniniwala ako sa mga kwento mo. Sa mga papel na pinakita mo. Dominic, pagod na ako. Pagod na ako sa mga laro mo. 5 taon na ang nakalipas, sinira mo ang buhay ko. Ngayon, babalik ka para guluhin na naman? Hindi totoo yan, Lizette. Ginagawa ko to para sa'yo. Para sa atin. Walang tayo, Dominic, sigaw ni Lizette. Ang mga luha ay nagbabadyang bumagsak, ngunit pinigilan niya. Kailanman ay hindi nagkaroon ng tayo. Ako, may 4 akong anak na kailangang buhayin. Ikaw, may fiance ka ng pakakasalan. Tanggapin na natin ang katotohanan. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas para sa huling suntok. Kaya pakiusap, layuan mo na kami. Kung may natitira ka pang kahihiyan, kung minahal mo man ako kahit konti, layuan mo na ako at ang mga anak ko. Tumingin siya sa mga mata nito at sinabi ang mga salitang alam niyang tuluyan ng wawasak dito. Dahil ang totoo, Dominic, masaya na ako. Natagpuan ko na ang taong para sa akin. At hindi ikaw yon. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan na nagdurog sa sarili niyang puso. Si Dominic ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Ang mukha nito ay parang isang maskarang basag. Ang sakit, ang pagtataka, ang pagkatalo, lahat ay naroon. Wala na itong sinabi. Dahan-dahan itong tumango 1 beses. Isang huling, masakit na sulyap ang ibinigay nito sa kanya, bago ito tumalikod at naglakad palayo sa dilim. Sa pangalawang pagkakataon sa dalampasigang iyon, pinanood ni Lizette ang lalaking mahal niya na talikuran siya. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng punyal. Nang sigurado na siyang malayo na ito, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa buhanginan, at ang mga hikbing kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong una, dahil sa pagkakataong ito, alam niyang isinakripisyo niya ang kanilang huling pag-asa. Mula sa di kalayuan, sa likod ng mga puno ng niyog, nakatayo si Antonio. Isang ngiti ng ganap na tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang huling ugnayan sa pagitan ni Dominic at ng kanyang nakaraan ay naputol na. At siya ang pumutol nito. Ang pagtalikod ni Dominic sa dalampasigan ay ang pinakamamabigat na bagay na ginawa niya sa kanyang buhay. Bawat hakbang palayo kay Lizette ay parang paghakbang sa mga nagbabagang uling. Ang mga salita nito, masaya na ako, hindi ikaw yon, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip, bawat ulit ay may kasamang panibagong sakit. Ngunit habang nagmamaneho siya palayo, ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalas na pagdududa. Ang mga mata ni Lizette. Nakita niya ang mga iyon. Habang sinasabi niya ang mga masasakit na salitang iyon, ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng ibang kwento. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Puno ng pagsasakripisyo. Hindi siya naniniwala. Hindi siya pwedeng maniwala. Pagdating niya sa kanyang penthouse, sinalubong siya ni Isabela na may nag-aalalang mukha.
Anong nangyari? Tanong nito. Bakit ganyan ang itsura mo? Sinabi niyang tigilan ko na siya, sabi ni Dominic, ang boses ay pagod at walang buhay. Sinabi niyang masaya na siya sa iba. Hinawakan ni Isabella ang kanyang balikat. Dom, baka totoo. Baka kailangan mo nang. Hindi, putol ni Dominic, ang mga mata ay biglang nag-alab muli. Hindi totoo yon. Nagsisinungaling siya. At alam kong si Antonio ang dahilan. Tinakot niya si Lizette. Sigurado ako. Ang pagkatalo ay napalitan ng determinasyon. Ang sakit ay naging gatong sa apoy ng kanyang galit. Kung pinili ni Antonio na gamitin ang pinakamalaking kahinaan niya, kung gayon wala na siyang pipigilan. Tapos na ang pag-iingat. Panahon na para sa digmaan. Bella, sabi niya, ang boses ay matigas at puno ng otoridad. Kailangan nating bilisan. Kailangan nating mahanap ang ebidensyang wawasak sa kanya. Ngayon na. Sa sumunod na 2 araw, halos hindi na natulog si Dominic at Isabella. Ang kanilang mga opisina ay naging war room. Binuhos nila ang lahat ng kanilang oras at koneksyon sa paghahanap ng tinatawag nilang key smoking gun, ang isang piraso ng ebidensya na hindi maitatanggi ni Antonio. Binalikan nila ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga bank account, ang mga testimonya ng mga dating empleyado. Ngunit si Antonio ay tuso. Lahat ng kanyang mga transaksyon ay mailigal na takip, mahirap patunayan sa korte. Wala tayong makita, sabi ni Isabella isang madaling araw, ang mukha ay pagod na. Masyado siyang malinis. Napahilamos si Dominic sa kanyang mukha sa frustrasyon. Napatingin siya sa isang lumang litrato sa kanyang mesa, isang litrato niya kasama ang kanyang ama at ina, kuha sa mismong opisina kung saan nakaupo ngayon si Antonio. Naalala niya ang kanyang ama. Isang taong simple, tapat, at medyo makaluma. Makaluma, di. Bulong ni Dominic sa sarili. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang papa ko, sabi niya kay Isabella. Hindi siya tech-savvy. Hindi siya nagtitiwala sa mga computer para sa mga importanteng bagay. Lagi siyang may dalang maliit na recorder. At lagi siyang may sariling filing system. Pero nawasak na lahat ng gamit niya sa aksidente. Hindi lahat, sabi ni Dominic, ang mga mata ay nanlalaki sa isang bagong pag-asa. May isang bagay na hindi alam ni Antonio. Isang bagay na ako lang ang nakakaalam. Mabilis siyang tumayo. Ang lumang opisina ni Papa. Hindi lang yung nasa De Leon Agricorp. Ang una niyang opisina. Yung maliit na bodega na pinagsimulan niya. Nandoon pa rin iyon. Dali-dali silang nagpunta sa lumang bodega. Maalikabok at puno ng agyo ang lugar, isang sementeryo ng mga pangarap ng kanyang ama. Sa likod ng isang lumang aparador, may isang bahagi ng pader na bahagyang nakaumbok. Kinapa ito ni Dominic at itinulak. Isang maliit na pinto ang bumukas, nagpapakita ng isang nakatagong safe. Gamit ang birthdate ng kanyang ina bilang kombinasyon, bumukas ang safe. Ang laman nito ay hindi ginto o pera. Ang laman nito ay ilang mga ledger, mga lumang dokumento, at isang maliit, itim na cassette tape recorder. Nanginginig ang mga kamay ni Dominic habang kinukuha ang recorder. May isang tape na nakasalang na dito. Humanap sila ng isang lumang cassette player sa mga gamit at nanginginig na isinalang ang tape. Click! Isang mahinang hiss ang unang narinig. Pagkatapos, ang boses ng kanyang ama. Record testing. Okay, gumagana. Sumunod ang boses ni Antonio, mas bata ngunit puno ng parehong kasakiman. Kuya, ano ba to? Bakit mo ako pinapunta rito sa gitna ng gabi? Alam ko na ang ginagawa mo, Antonio, sabi ng boses ng ama ni Dominic, matatag ngunit may bahid ng sakit. Ang pagnanakaw mo sa kumpanya. Ang mga peking report. Alam ko na lahat. Nagkakamali ka, kuya. Tinutulungan lang kitang pamahalaan ang. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ng kanyang ama. Kapatid kita. Bakit mo to ginagawa sa akin? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Antonio ay bumalik, malamig at walang emosyon. Dahil sawa na akong maging anino mo. Sawa na akong maging iyong kapatid lang ni Ricardo de Leon. Akin dapat ang lahat ng ito. At kung hindi mo ibibigay ng maayos, kukunin ko sa paraang hindi mo magugustuhan. Ang huling mga salita ay isang malinaw na banta.
Ang recording ay natapos. Napaupo si Dominic. Ang hininga niya ay mabigat. Ito na. Ito na ang ebidensya. Ang nawawalang piraso. Ang testamento ng kanyang ama. Tumingin siya kay Isabela, ang mga mata ay nag-aalab. Nakuha na natin siya. Agad na kumilos si Dominic. Kinuha niya ang burner phone. Kailangan niyang ipaalam kay Lizette. Kailangan nitong maging handa. Nakuha ko na. Ang ebidensya. Ang tunay na testamento ni Papa. Maghanda ka. Malapit nang matapos to. Ipinadala niya ang mensahe. Samantala, sa mansyon ng mga De Leon, si Antonio ay hindi mapakali. Mula nang makita niya ang pagtatagpo ni Dominic at Lizette, isang pakiramdam ng paranoia ang bumalot sa kanya. Alam niyang may binabalak si Dominic. At alam niyang si Lizette, kahit anong sabihin nito, ay ang susi. Hindi na siya pwedeng maghintay. Tapos na ang pagmamanipula. Panahon na para tanggalin ang lahat ng problema. Tinawagan niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Isang taong hindi nagtatanong, sumusunod lang. Puntahan mo ang bahay ni Lizette, utos ni Antonio, ang boses ay malamig na parang yelo. Dalhin mo ang mga bata sa akin. At kung manlaban si Lizette, gawin mo ang kailangan mong gawin. Ang text message mula sa numerong hindi pamilyar ay dumating na parang isang kidlat sa kalmadong gabi ni Lizette. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang paulit-ulit na binabasa ang mga salita. Nakuha ko na. Ang ebidensya. Ang tunay na testamento ni Papa. Maghanda ka. Malapit nang matapos to. Dominic. Alam niyang si Dominic iyon. Sa kabila ng masasakit na salitang binitawan niya sa dalampasigan, hindi ito sumuko. Ang isang maliit na pag-asa na pilit niyang pinatay ay muling umusbong. Ngunit kasabay nito, isang alon ng takot ang bumalot sa kanya. Kung si Dominic ay handa ng kumilos, tiyak na may gagawin din si Antonio. Tumingin siya sa kanyang 4 na anak na mahimbing na natutulog sa iisang kama. Ang kanilang mga payapang mukha, ang kanilang mga mababagal na paghinga. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lakas. At sila rin ang kanyang kahinaan. Bigla, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang pinto, sinundan ng sunod-sunod na malalakas na katok. Lizette! Buksan mo to. Hindi iyon boses ni Antonio. Iyon ay boses ng ibang lalaki, isang boses na magaspang at puno ng pagbabanta. Mabilis na tumayo si Lizette, ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib. Sumilik siya sa bintana. 2 lalaking nakaitim na jacket ang nakatayo sa labas, pilit na binubuksan ang pinto. Ang kanyang pinakamasamang panaginip ay nagkakatotoo. Mama, ano yon? Tanong ni Leo, ang pinakamatapang sa 4, na nagising sa ingay. Ang iba ay nagsimula na ring magising, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Wala yon, anak, sabi ni Lizette, pilit na pinapakalma ang sariling boses. Laro lang yon. Magtago tayo. Dali. Itinuro niya ang ilalim ng kama. Magtago kayong lahat dyan at huwag kayong lalabas, kahit anong mangyari, okay. Huwag kayong maingay. Nanginginig man, sumunod ang mga bata, nagsisiksikan sa ilalim ng kama. Kinuha ni Lizette ang kanyang cellphone at nanginginig na idinyal ang numero ni Dominic. Huli na para mag-alinlangan. Kriing-kriing. Samantala, papalabas na ng warehouse si Dominic at Isabela nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Si Lizette. Lizette, sagot niya kaagad. Anong nangyari? Dom. Tulong T. Humihikbing sabi ni Lizette sa kabilang linya. May mga tao sa labas pinipilit buksan ang pinto. Si Antonio kinukuha niya ang mga batad. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Dominic. Nasaan ka? Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. Tawagan mo ang pulis, Dom, sigaw ni Isabela habang mabilis silang sumasakay sa kotse. Ako na ang bahala. Bugsh! Ang tunog ng nabasag na pinto ay umalinggaw sa buong bahay. Ibinagsak ni Lizette ang cellphone at tumakbo papunta sa sala. 2 lalaki ang pumasok, ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Nasaan ang mga bata? Tanong ng isa. Hinarangan ni Lizette ang daan papunta sa kwarto. Wala sila rito. Umalis na kayo.
Tinulak siya ng isang lalaki ng malakas. Bumagsak si Lizette sa sahig. Tumama ang kanyang ulo sa gilid ng isang mesa at naramdaman niya ang sakit at pagkahilo. Ngunit ang takot para sa kanyang mga anak ay mas malakas. Huwag, sigaw niya, sinusubukang bumangon. Huwag niyo silang galawin. Ang dalawang lalaki ay hindi siya pinansin at dire-diretsong pumasok sa kwarto. Narinig ni Lizette ang sigaw at iyak ng kanyang mga anak. Ang tunog na iyon ay parang isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Nagbigay ito sa kanya ng isang di inaasahang lakas. Tumayo siya, kinuha ang pinakamalapit na bagay na mahahawakan niya, isang plorera, at ibinato ito sa likod ng isang lalaki. Layuan niyo ang mga anak ko. Ngunit bago pa siya makagawa ng kahit ano pa, isang kamay ang humawak sa kanyang buhok at kinalagkad siya. Manahimik ka kung ayaw mong masaktan. Sa gitna ng kaguluhan, isang sasakyan ang humarurot at huminto sa harap ng bahay. Si Dominic. Bumaba siya ng kotse na parang isang bagyo. Nang makita niya ang sirang pinto, ang galit sa kanyang mga mata ay naging purong apoy. Sumugod siya papasok. Ang nakita niya ay nagpayanig sa kanyang mundo, si Lizette, hawak ng isang lalaki, habang ang isa naman ay pilit na kinukuha ang umiiyak na si Keana. Bitawan niyo sila, umalinggaw ang sigaw ni Dominic sa buong kabahayan. Nagulat ang dalawang lalaki. Binitiwan ng isa si Lizette at pareho silang sumugod kay Dominic. Nagsimula ang isang marahas na labanan. Suntok. Sipa. Sigaw. Si Dominic, na pinalakas ng galit at adrenaline, ay lumaban na parang isang halimaw, ngunit dalawa sila laban sa isa. Ginamit ni Lizette ang pagkakataon. Tumakbo siya papunta sa kanyang mga anak. Takbo. Sa labas. Dali. Ngunit bago pa sila makalayo, isang anino ang humarang sa kanilang daraanan sa may pinto. Si Antonio Del Mundo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Sa kanyang kamay, may hawak siyang baril. Hanggang dito na lang kayo, sabi ni Antonio, itinutok ang baril kay Dominic. Tio, wag, sigaw ni Dominic, napatigil sa pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig, papalapit ng papalapit. Ang mukha ni Antonio ay nagpakita ng panik. Alam niyang wala na siyang takas. Sa isang desperadong kilos, ibinaba niya ang kanyang target mula kay Dominic at hinablot ang pinakamalapit na bata sa kanya, si Leo. Itinutok niya ang baril sa ulo ng umiiyak na bata. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Antonio, habang ang mga pulis, kasama si Isabella, ay pumapalibot na sa bahay. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging mabigat at siksik, puno ng takot. Ang iyak ni Leo ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Dominic. Ang lahat ng pulis ay nakatutok, ang kanilang mga baril ay handa, ngunit walang sinuman ang nangahas gumalaw. Ang buhay ng isang bata ang nakataya. Si Dominic ay nakatayo na parang isang estatwa, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, ang kanyang utak ay tumatakbo ng mabilis, naghahanap ng solusyon. Ngunit ang isip niya ay blanko. Ang tanging nakikita niya ay ang dulo ng baril na nakatutok sa ulo ng kanyang anak, isang anak na hindi pa niya nayayakap, isang anak na hindi pa niya natawag sa pangalang iyon. Antonio, pakawalan mo ang bata, sabi ni Dominic, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ako ang kailangan mo, hindi siya. Walang kasalanan ang bata. Tumahimik ka, sigaw ni Antonio, ang kanyang mga mata ay ligaw. Kasalanan ninyong lahat ito. Inagaw ninyo ang lahat sa akin. Ang ama mo, ang kumpanya, at ngayon, pati ang huling alas ko. Sa gitna ng tensyon, isang tao ang gumalaw. Hindi isang pulis. Hindi si Dominic. Kundi si Lizette. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, ang kanyang mga kamay ay nakataas, nagpapakita na wala siyang armas. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang naroon ay isang matatag na determinasyon. Tito Antonio, sabi niya sa isang malumanay ngunit malinaw na boses. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Huwag kang lalapit, Lizette, babala ni Antonio. Ngunit hindi siya tumigil. Patuloy siyang humakbang dahan-dahan. Tito, tingnan niyo po ang sarili ninyo. Ito po ba talaga ang gusto ninyo? Ang maalala bilang isang duwag na nagtatago sa likod ng isang bata. Natigilan si Antonio.
Ang salitang duwag ay tumama sa kanya. Hindi ako duwag, sigaw niya. Kung gayon, patunayan nyo, patuloy ni Lizette, ang kanyang boses ay hindi nagbabago. Lagi niyong sinasabi na mas magaling kayo kaysa kay Papa Ricardo. Na kayo dapat ang kinikilala. Ang isang tunay na De Leon ay hindi kailanman mandadamay ng inosente. Harapin niyo si Dominic ng harapan. Ipakita niyo sa lahat na mas matapang kayo. Ang mga salita ni Lizette ay isang sugal. Hindi niya ito tinatakot, ginagamit niya ang mismong kahinaan nito laban dito, ang kanyang walang katapusang pagkainggit at ang kanyang napakalaking pride. Nag-alinlangan si Antonio. Tumingin siya kay Dominic, pagkatapos ay sa umiiyak na bata sa kanyang kamay, at pabalik kay Lizette. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang pag-iisip ay nagulo. Ang kanyang ego ay nakikipaglaban sa kanyang desperasyon. At sa segundo ng pag-aalinlangang iyon, kumilos si Dominic. Hindi ito isang marahas na pagsugod. Ito ay isang mabilis at kalkuladong galaw. Isang hakbang. Isang tulak. Isang pag-agaw. Sa isang iglap, naitulak niya palayo ang kamay ni Antonio na maihawak na baril, at sa kabilang kamay, ligtas niyang nakuha si Leo. Putok. Isang putok ng baril ang umalinggaw-ngaw. Ngunit ang bala ay tumama sa kisam. Bago pa man makakilos muli si Antonio, ang mga pulis ay sumugod na. Dinamba nila siya sa sahig, pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Ang dating makapangyarihang si Antonio del Mundo ay isa na lamang talunang nakahandusay sa sahig, sumisigaw ng mga walang kwentang pagbabanta. Tapos na. Agad na tumakbo si Dominic papunta kay Lizette, dala-dala pa rin si Leo. Ang tatlo pang bata ay tumakbo rin papalapit at niyakap ang kanilang ina. Isang buong pamilya sa gitna ng kaguluhan. Ayos ka lang, tanong ni Dominic kay Lizette, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang mukha. Tumango si Lizette, hindi makapagsalita, ang mga luha ng ginhawa ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ibinaba ni Dominic si Leo at lumuhod sa harap nilang lima. Tiningnan niya ang apat na bata, ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Okay lang kayo, malumanay niyang tanong. Tumango ang mga bata. Tumingin siya kay Lizette, ang kanyang mga mata ay puno ng 5 taong pagsisisi at pagmamahal. Patawarin mo ako, Liz, bulong niya. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pag-iwan sa'yo. Sa pagsisinungaling. Sa lahat ng sakit na idinulot ko. Yumiling si Lizette. Naiintindihan ko na, Dom. Naiintindihan ko na ngayon. Sa labas, isinasakay na si Antonio sa sasakyan ng pulis. Si Isabella ay lumapit sa kanila, isang maliit at totoong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tapos na ang lahat, sabi niya. Ngunit para kay Dominic at Lizette, ito ay isang bagong simula pa lamang. Sa gitna ng sirang pinto at nagkalat na gamit, sa ilalim ng ilaw ng mga pulis, sa wakas, pagkatapos ng 5 mahahabang taon, ang lahat ng kasinungalingan ay nawala. Ang natira na lang ay ang katotohanan. Isang masakit, magulo, ngunit napakagandang katotohanan. Muling lumuhod si Dominic sa harap ng kanyang mag-iina. Hinawakan niya ang kamay ni Lizette. Tumingin siya sa 4 na pares ng mga matang kamukhang-kamukha ng sa kanya. Patawarin niyo si Papa, sabi niya, ang kanyang boses ay nababasag sa emosyon. Pangako, babawi ako sa inyo. Sa inyong 5. 1 taon ang lumipas. Ang hangin sa Batangas ay hindi na may dalang alat ng pangako o pait ng nakaraan. Ngayon, ang dala nito ay kapayapaan. Ang umaga sa bahay ng mga De Leon, hindi na ang malaki at malamig na mansyon, kundi isang bagong tayong bahay na mas maliit ngunit puno ng init at tawanan, ay nagsisimula sa isang masayang kaguluhan. Papa, si Matt po kinuha yung hotdog ko, reklamo ni Lia, nakanguso. Hindi ah. Si Leo kaya, mabilis na tanggi ni Matt, itinuturo ang kakambal na abala sa paglalagay ng maraming ketchup sa kanyang sinangag. Mula sa kusina, lumabas si Lizette, may dalang isang platong puno ng bagong lutong pandesal. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang eksena. Ang dating magulo niyang umaga sa Maynila ay wala pa sa kalingkingan ng masayang gulo na ito. Lumapit si Dominic, nakadarating lang mula sa pagdidilig ng mga halaman, at inakbayan siya mula sa likod. Hinalikan siya nito sa pisngi. Hayaan mo na sila. Mamaya magbabati rin yan, bulong nito.
Alam ko, sagot ni Lizette, isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Dominic. Pero mamimiss ko rin tong ganito. Ang isang taon na lumipas ay isang mahabang proseso ng paghilom. Si Antonio ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso, mula sa pandaraya hanggang sa attempted murder, at ngayon ay nabubulok na sa kulungan. Ang De Leon Agricorp, sa ilalim ng pamumuno ni Dominic, ay unti-unting bumabangon na may bagong pundasyon ng katapatan at integridad. Ngunit ang pinakamalaking paghilom ay nangyari sa loob ng kanilang tahanan. Hindi naging madali. May mga araw ng pag-aalinlangan para kay Lizette. May mga gabi ng bangungot para sa mga bata. At may mga sandali ng walang katapusang pasensya para kay Dominic. Unti-unti tinuruan niya si Leo na magbisikleta. Tinulungan niya si Matt sa kanyang mga takdang aralin sa math. Binabasahan niya ng kwento sina Lia at Kiana bago matulog. Hindi niya pinalitan ang 5 taong nawala. Sa halip, pinunan niya ang bawat bagong araw ng pagmamahal at presensya. At unti-unti, ang tawag sa kanya ng mga bata ay naging Papa. Isang hapon, habang naglalaro sila ng habulan sa kanilang malawak na hardin, tinawag siya ni Kiana. Papa! Taya! Napahinto si Dominic. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ang salitang iyon mula sa isa sa kanila. Napatingin siya kay Lizette na nakaupo sa veranda, at nakita niya ang mga luha ng kaligayahan sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, alam niyang nasa bahay na talaga siya. At ngayon, ang araw na ito ay espesyal. Walang malaking simbahan, walang daan-daang bisita, walang marangyang selebrasyon. Ang kanilang kasal ay ginanap sa mismong dalampasigan kung saan nagsimula at muntik nang magtapos ang kanilang kwento. Ang mga bisita ay iilan lamang, ang kanilang malalapit na kaibigan, kabilang si Isabella na ngayon ay isa ng tunay na kaibigan ng pamilya, at ang ina ni Lizette, na matapos ang mahabang panahon ay humingi ng tawad at tinanggap na muli ng kanyang anak. Ang 4 na bata ang kanilang buong entourage. Si Leo at Matt, sa kanilang maliliit na barong, ang ring bearers. Si Elia at Kiana, sa kanilang mga puting bestida, ang flower girls na mas maraming ikinalat na bulaklak sa buhangin kaysa sa daanan. Nakatayo si Dominic sa ilalim ng isang arko na gawa sa kawayan at puting bulaklak, pinapanood si Lizette na naglalakad palapit sa kanya, inaalalayan ng hangin ng hapon. Ang suot nito ay isang simpleng puting bestida, at sa liig nito ay nakasabit ang pamilyar na kwintas na may palawit na hugis araw. Pagdating sa kanyang tabi, hinawakan ni Dominic ang kamay nito. Ang kanilang mga wedding vow ay hindi mga pangakong hinugot sa libro. Ang mga ito ay mga salitang galing sa puso, mga salitang nabuo mula sa sakit, pagsasakripisyo, at pagpapatawad. Liz, simula ni Dominic, ang boses ay nanginginig sa emosyon. 5 taon kitang hinanap sa aking mga panaginip. Ngayon, hindi na kita kailangang hanapin pa dahil nandito ka na. Ipinapangako kong pupunuin ang bawat araw mo ng pagmamahal na ipinagkait ko sa iyo noon. Sa harap mo, at sa harap ng 4 na bunga ng ating pag-ibig, ipinapangako ko ang aking habambuhay. Si Lizette naman, habang pinupunasan ang kanyang mga luha, ang nagsalita. Dom, tinuruan mo akong masira, at tinuruan mo rin akong mabuo. Tinuruan mo akong maging malakas ng mag-isa, para mas maging matatag ako kapag kasama ka na. Tinatanggap kita, hindi dahil kailangan kita, kundi dahil pinipili kita. Araw-araw, pipiliin kita. Nang sila ay idineklarang mag-asawa, ang kanilang halik ay hindi lang halik ng dalawang nagmamahalan. Ito ay isang halik ng pasasalamat, isang halik ng tagumpay, isang halik na nagsasara sa isang masakit na kabanata at nagbubukas ng bago. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, ang bagong kasal na pamilya ay naglalakad sa dalampasigan, magkakahawak kamay. Ang 6 na anino ay humahaba sa ginintuang buhangin. Huminto si Elia at tumingala sa kanila. Mama, Papa, tanong nito ng may pagka-inosente. Magkakaroon pa po ba kami ng baby brother o sister? Nagkatinginan si Dominic at Lizette. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dominic. Inakbayan niya si Lizette at bumulong, mukhang may kulang para sa basketball team natin. Tumawa si Lizette, isang tawa na malaya at puno ng purong kaligayahan. Tumingin sila sa papalubog na araw, sa 4 na batang naghahabulan sa tabi ng tubig, at sa kinabukasang naghihintay para sa kanila, isang kinabukasan na sila mismo ang humulma mula sa mga pira-piraso ng kanilang nasirang kahapon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay.
Mula sa matatamis na pangako sa ilalim ng araw, hanggang sa pinakamadilim na gabi ng paghihiwalay, at sa wakas, sa liwanag ng isang bagong umaga, kayo ay naging kasama namin sa bawat tawa, luha, at tibok ng puso. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang bigat ng sakripisyo ni Dominic, ang tatag ng pagmamahal ni Lizette bilang isang ina, at ang walang hanggang pag-asa na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, ang tunay na pag-ibig ay palaging hahanap ng paraan para maghilom at mabuo muli. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kanilang kwento na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi pagpapalaya sa bigat nito para makahakbang tayo patungo sa mas magandang kinabukasan. Ito ay isang paalala na ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi kawalan ng problema, kundi ang kakayahang harapin ang mga ito ng magkakasama. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon at pag-asa ang kanilang kwento. Ikinagagalak naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso? I-comment lamang sa ibaba at ating pag-usapan. Muli, mula sa bumubuo ng programang ito, ang aming taos-pusong pasasalamat. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento ng pag-ibig.